Isang OFW si Daddy at kahit bihira lang namin siyang makasama ay hindi may tatanggi na isa ako sa mga anak na masasabing daddy's girl. Tatlo kaming magkakapatid, dalawa kaming babae at ang nag-iisa naming lalaki ang sumunod sa akin. Dahil isang OFW ang daddy, malayo ang pagitan ng edad ko sa sumunod sa akin. Kaya naman nauna akong nag-boarding house kesa sa aking mga kapatid noong mag-aral ako ng college at ang aking madalas na bisita, si Daddy. Noong makatapos ako ng 4 na taon sa college, nagpa-Manila ako para doon maghanap ng trabaho na suportado naman ng Daddy. Tulad noong ako'y nag-aaral ng college, nagrenta din ako ng bahay kung saan naging stopover ng Daddy bago umuwi ng probinsya. Si Mami ang madalas sa aking kasama at si Daddy naman dahil sa kanyang pagiging OFW ay minsan ang umuwi ng bahay na hindi ko kilala. Nasundan ako ng 2 pang kapatid, lalaki ang sumunod sa akin at babae, ang bunso namin. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bebang, 35 years old at katulad ng ibang listeners, gusto ko din ang mag-share ng kwento. Dahil sa pagiging OFW ng Daddy, bagamat hindi namin siya madalas makasama, pero nang dahil naman sa kanyang sakripisyo, nagkaroon kami ng masaganang pamumuhay. Nagkaisip ako at pumasok ng paaralan na hindi naranasan ng magkulang. Bukod sa meron kaming daddy na nagtatrabaho para sa amin, ay meron kaming mami na very responsible at bilang panganay, ay hindi ko naranasan na maging yaya sa aking 2 kapatid. At noong ako'y nag-aaral, na-enjoy ko ang aking kabataan dahil saktong higpit lamang ang pagbabantay sa amin ni Mami. Si Daddy ang hanap buhay at si Mami naman ang hands-on sa aming magkakapatid. At noong ako'y elementary at high school, isa si Mami sa kinikilalang may kaya ng kanyang mga amiga. Bukod pa doon, ang beauty ni Mami ay bagay sa buhay meron kami na pinagmanahan ko ng kagandahan. High school ako noong unang magkaroon ng boyfriend. Pero ang bagay na iyon ay aking isinekreto dahil ayaw ng Mami na magkaroon ako ng BF. Bata pa raw ako sa bagay na iyon. Hindi naman ako nahirapang isikreto iyon kay Mami. Dahil sa ibang paaralan na ako nag-high school at napunta lamang si Mami ng school kapag naipatatawag ang mga magulang. Hindi sa pagyayabang, magandang babae ang inyong bida. Bagamat 5'3" lamang ang aking height, pero gandang pang-muse at katawang pang-model ang meron ako. At kutis na kapag iyong nakita ay iisipin mong may kaya sa buhay. Si Mami din yung klase ng magulang na hindi papayag na maagrabyado kami sa paaralan. Laging may bagong uniform tuwing pasukan, sobra kung mag-abot sa amin ng pera. Pero laging paalala, huwag ipagyabang. At gamitin lamang kung kinakailangan at laging paalala, hindi pinupulot ng Daddy ang pera sa ibang bansa. Kumbaga, bata pa lang, tinuturoan na kami ni Mami mag-budget. Siguro dahil alam niyang pagdating ng college ay magagamit namin iyon. 4 na taon ang tanda ko sa sumunod sa akin, kaya naman nung elementary lamang kami nagpang-abot sa paaralan. At noong ako'y mag-college, nagrenta ako ng apartment. Noong ako'y college, nagrenta ako ng apartment. At eto ang taon ko ng pag-aaral kung saan natikman ko ang langit sa lupa. At narito ang kwento kung paano. Nang magrenta ako ng apartment para aking maging tuluyan habang nag-aaral, saktong uwi ng Daddy. Bilang ikatlo niyang pag-uwi, bilang isang OFW. Sa halip na ang Mami ang aking maging bisita sa apartment, baka kako gusto niya akong ipaglaba, ay hindi. At si Daddy ang madalas ay may pasabing darating siya.
Kaya bago pa makarating si Daddy, nakapaglinis na ako. Ayoko kasing magtagal siya doon dahil baka marami siyang mapansin. Sa aking mga barkada kasi, ako lang ang nag-iisa sa apartment. Kaya ayun, nagiging tambayan. Itago na lang natin sa pangalang Nestor ang lalaki na unang nakapagbaba ng watawat ng lupang sinilangan. Gwapo siya, kaya naman bagay sa aking beauty. Noong hindi pa nagiging kami ni Nestor, okay lang sa akin na maging tambayan ng barkada ko ang aking apartment. Pero nung maging BF ko si Nestor at makarating siya sa apartment, sinabi niyang wag na akong magpatambay ng barkada para magkaroon kami ng oras sa isa't isa na naging dahilan upang ang lupang sinilangan mapasok ng tulisan. Noong una ay talagang takot ang nangingibabaw sa akin. Baka kako pagkaraan ng ilang buwan ay maging tulad ako ng isang babae na para bang nakalunok ng isang buong pakwan. Ay piniguradong hindi lang sermon ng aking aabutin. 100% hinto pa ako ng pag-aaral. Pero sa patuloy na walang sabit ang nagaganap na milagro ay naging kampante ako at hindi ko na napapansin. Labis na akong napalalim. At hindi ko na nakikitang delikado at mali ang aking ginagawa. Pero isang leksyon ang nagturo na ang lahat ng tiwala at pagmamahal na aking ibinigay kay Nestor ay walang kasiguraduhan ng madelay ako. At nang kanyang malaman ay naglaho na lamang siya na parang bula. Ako naman ng mga oras na iyon dahil sa biglang pagkawala ni Nestor ay para akong mabaliw-baliw. Dahil kung nagkataon, malamang lahat ng galit ng magulang ko mag-isa kong sasaluhin. Ay talagang ewan ko na lang kung hindi ka pagpawisan ng malagkit. Maigi na lang at delay lang. Talaga namang nakapagsimba ako ng wala sa oras at naisama ko sa dasal na hinding-hindi na ako magkakamali. Nang panahon na iyon, ang tindi ng galit ko kay Nestor. Sabi ko pa nga noon, ay wag na wag ko siyang makikita at talagang nakakagawa ako ng hindi maganda. Magkalabasan na ng tunay na ugali. Sa ilang buwan pala ng relasyon namin, hindi niya pa nilabas ang tunay niyang pagkatao. Pero talagang hindi siya lumutang sa takot na maging ama nang wala sa oras. Akalain ko yun, no? Lahat ibinigay ko, lahat pa nga ginawa ko Pero lang yaw, kung nagkataon, single mother ako. Nako, baka buong angkan niya na isumpa ko pa. Akalain ko bang maling tao pala yung never mind. Noong makatapos ako ng 4 na taon sa college, hindi naman ako nahirapan sa budget. Walang problema doon. Pero medyo mahirap pala talaga ang accounting. 4 na taon ang binuno ko sa college at nung makatapos nga ako, lumawas ako ng Manila para doon humanap ng trabaho. Usapan kasi namin ng daddy na mag-ibang bansa din ako at para magkaroon ako ng karanasan sa trabaho, sa Manila na lang ako maghanap ng trabaho. Dahil bukod sa malaki ang kaibahan ng Manila sa lugar na aking pinagmulan, na pwedeng makatulong kung ako'y matuloy pa ibang bansa, ay mas matas din daw ang pasahod sa Manila kumpara sa probinsya. Tulad ng dati, nagrenta pa rin ako ng apartment. At tulad ng dati, ang ipinakuha sa akin ng daddy ay yung wala akong kasama pero kayang magpatulog ng bisita. Dito ko naman nakilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Mario. Na noong kami magkakilala, tulad ko naghahanap din siya ng trabaho. Iyon ang unang beses ko na maghanap ng trabaho at syempre, kailangan ko ang makasama. Pero sa dinami-dami ng naghahanap ng trabaho ay isang lalaki pa ang naglakas ng loob na ako'y kausapin at magtanong ng kung ano-ano. At siya nga si Mario. At dahil okay naman siyang kausap, informative, lalo na sa kagaya kong baguhan sa paghahanap ng trabaho, yun nga lang, bago natapos ang maghapon, sa hindi ko malamang dahilan naisa niya ako at nagkaroon siya ng kopya ng aking contact number.
Doon nagsimulang magkaroon kami ni Mario ng komunikasyon. Siguro dahil related sa trabaho ang kanyang nagiging topic, ako naman si reply kapag nakakatanggap ako ng message mula kay Mario. Alam niyo, hindi ko alam kung anong klaseng hocus-pocus ang ginawa ni Mario para makuha niya ang tiwala ko sa maikling panahon. Lalo't mula naman noong magkasabay kami sa pag-a-apply, hindi na ulit kami nagkita. At kung bakit ko nasabing hindi ko alam kung anong klaseng hocus-pocus ang ginawa ni Mario para makuha niya ang aking tiwala, dahil sa maniwala kayo o sa hindi, noong muli kaming magkita, kami na. At pumayag pa akong sumama kung saan siya tumutuloy. Sa madalit sabi, sa ilang araw na kung hindi ako nagkakamali, inabot naman ang 2 buwan na ang tanging komunikasyon namin cellphone, ay nagkaroon kami ng mutual understanding na nagdala sa akin upang sagutin ko siya. Sa isip ko noon, nakita ko na naman siya, tsaka okay siyang kausap. Maginoon na medyo, alam mo na. At kahit alam kong nag-iisa lamang siya, sumama pa rin ako. Ayun na, muli na naman akong nagkamali. Hindi naman masyadong napalalim, pero sa loob ng 4 na buwan naming relasyon, tuwing pupunta ako sa kanya, matik yun. Uuwi ako ng apartment na daig pa ang nagtrabaho ng 8 hours na meron pang overtime. Sa relasyon namin ni Mario, ako na ang kusang umayaw. Hindi na ako nagpaliwanag, basta bigla na lang akong hindi nagparamdam. Okay naman siya, may tsura at matangkad pa. Meron kasi akong hindi maintindihan na sa hindi ko malamang kadahilanan nagbigay sa akin ng malalim pero hindi malinaw na dahilan para siya ay aking kalimutan. Siguro boring lang ako noon. Ang sama ko namang maboring naglalaro ng apoy. Eto, working ako sa Korea. 35 years old na pero wala pa rin asawa. Boyfriend nga wala asawa pa.